Hello, magandang araw mga farmland. Nandito po ako sa Mahayhay, Laguna. So, ang Mahayhay, Laguna po ay isa po sa napakalamig na lugar din kasi ito po ay mataas. And ang kagandahan po, malapit po ito or tanaw na po nito ang Mount Banahaw. Yang way na yan, kagaya po, ayan po yung Mount Banahaw. Yan o yan. Ayun, yan. Mount Banahaw na po yan. So, yung way na yan is papunta po yan ng Taytay Falls. And ang way na ito naman, palabas po yan ng highway. So, ito po yung property. Malapit dun sa may motor. Yun po yung boundaryhan ng property. Papunta dun sa may kabilang poste. Yan. So, estimated po nito, nasukat niya ang frontage niya ay 80 meters frontage po, more or less. So, madaming napunta dito mga turista, mga riders po, kasi dyan po yung papunta ng Taytay Falls. So, ang Taytay Falls po ay isa sa pinakamalamig din po na falls. Ang lamig talaga ng tubig dyan. Isang beses po nakapunta na kami dyan. So, ang ginagawa namin, yung mga dala naming soft drinks, nakababad po sa tubig. So, yan po yung property. Dito po ay walang baha. Lamig ng klima. So, madami pong fruit bearing. So, ang layo po nito sa Taytay Falls ay 2.5 kilometers at from highway naman po is 900 meters lang. So, estimated po mga 3 to 4 minutes drive lang po yan. At ang layo naman po nito sa town proper ng Mahayhay ay nasa 8.2 kilometers. Pero mas malapit na po ito sa Lukban, Quezon. Kasi po, 7 kilometers na lang po nasa Lukban proper na. Ayan, yung mga hose na yan, inilulubog po. Kasi yan po yung source ng tubig nila na galing po ng bundok ng Banahaw. Ito po yung boundaryhan nila. Yan. Ibang property na po yung may gate na yan. Ito po yung boundary. May bakod po yung dito sa side. Ito yung source ng tubig. Oh. Kitang-kita nyo po yung tobo. Galing po yan sa bundok. So, ayan po yung bundok ng Banahaw. Yan mismo yung property. Ito po ay, ang total lot area po nito ay 6,785 square meters po. At ang benta po ng may-ari ng lupa ay 1,300 pesos po per square meter. Slightly negotiable. Ito po ay clean title at halos square po yung shape niya. So tara, pasukin natin ang loob ng property. Papakita ko lang po sa inyo yung bundok Banahaw. So hanggang dito po yung boundaryhan ng property. Ayan, sa may sako. So from doon po sa may motor hanggang dito sa may sako, yan po yung property. So malaki po yung frontage niya sa Barangay Road. Estimated ko po nasa 80 meters frontage po yan mga ka-farmland. So ayan ang Banahaw po. So dito ako dadaan paakyat doon sa property. Pinagbebenta na po ng may-ari kasi hindi na nga po naasikaso
Medyo may katandaan na din po yung may-ari ng lupa. So wala pong problema sa linya ng kuryente. Kasi ayan na yung linya, yung poste. At tapos ang linya ng tubig, ito meron din po dito. Yan yung tobo galing po sa bundok ng Banahaw. Ayan. So tayo po ay pasok papunta dito sa property. Ang kagandahan dito sa property mga ka-farmland, mataas yung area. Medyo ilang meters po yung angat niya sa kalsada. Ayan. Nandito din po yung mga source po ng tubig, yung mga falls, at yung mga gulayan. Dahil malamig po ang klima dito. So madami pong gulayan dyan. Meron po diyan ng mga taniman ng repolyo. So ayan, kung makikita nyo, madami pong fruit bearing na lansones, niyog. And may mga mangustin din po. Ayan o. May konting saging, may rambutan. Ito po ay halos square yung shape. Nagkaroon lang po ng kaunting liko. Pero maganda po yung shape niya. Yan. Yan po yung boundaryhan, yung bakod. Yan. Ayan, may bakod po yan. Boundary po yun ng property. May mangilan-ngilan din pong mga kabahayan dito sa malapit sa may property. Ayan mga ka-farmland yung boundaryhan ng property. Yan. Ito po ang total lot area, 6,785 square meter, 1,300 pesos per square meter negotiable. So mga farmland, ang gandang i-develop ng property kasi pwedeng-pwede ka pong magtayo dito ng camping site, Airbnb, staycation. Kasi madami pong turista na napunta sa Taytay Falls. Yan yung way papuntang Taytay Falls. Ayan ang may-ari ng lupa. Tayo po ay direct to owner mga ka-farmland. So wala pong rekotitos. Kumbaga, sa lahat po ng tatawad, sa lahat ng makikiusap na babaan ng presyo, hindi po ahente ang solusyon. Ayan, hindi po si Ka-Farmland TV ang kausapin. Kumbaga, i-direct ko lang po kayo sa may-ari ng lupa. Ang 1,300 pesos po per square meter ay price po ng may-ari ng lupa. Sila po ang magdidesisyon kung hanggang magkano o ang sagad na presyo. Yan. Yung mga puno na yan, yan po ay mga lansones. At ito ang kagandahan po, madami pong mangustin. Yan. Yan po, mga mangustin po yan. Tsaka po rambutan niyog. Ganda gawing retirement place, retirement home dun sa ating mga client po na naghahanap po ng kanilang pang-retirement. Lahat po may bakod yan hanggang doon. Ito naman napakadali lang pong linisin ito kasi yan po mga damo na yan, imawer lang po, malalambot na damo po yan. So ayan, ito, yung mga nakahanay na yan, mga mangustin, tsaka lansones na longkong. Fruiting na din po yan. Pwede din gawing resort. Resort camping site kasi pwede kang magtayo ng swimming pool dito. Sobrang lakas po ng tubig galing dun sa bundok.
So, yung boundaryhan, pag ganyan, may bakod, pag ganun. So, hindi tayo maliligaw kasi may bakod sa side, may bakod din sa likod. Yan mangustin. Yan. Ang daming prutas, ang daming nyog. Ayan mga farmland, ito po ay located po dito sa Barangay Gagalot po ng Mahayhay, Laguna. So, ang kalapit na bayan po nito, Magdalena, Liliw, Nagcarlan, Lukban, Quezon. So, mas malapit pa nga po yung munisipyo or bayan ng Lukban compare po dun sa bayan ng Mahayhay. Nagandahan po sa property, tabi ng road at two-way. So, kasya po sa lubungan, dalawang sasakyan. Yan, yung maiingay na yon, sasakyan, tricycle, dami pong mga riders. And then, yun nga po, may kabahayan din po dito sa side sa tabi. Yan. Boundaryhan po ng property. Yan. So, ayan mga ka-farmland, yung boundary naman dito. May bakod pa rin po. Nagbakod po yung lot owner noon. Yan. Padiretso po doon. Tapos yung kabahayan na yan, boundaryhan din po ng property. So, yan. Ito po ay niyugan. Mga niyog. So, may income po naman ito. Hindi man ganun kalaki, pero at least, hindi po nasisiro. Kasi kahit papano, may pwede pong pakinabangan ang may-ari ng lupa, katulad ng niyog. So, ang niyog po is, pag yung tuyo ang kailangan, yung talagang niyog, 3 months, pwede ka mag-harvest every after 3 months. Pag naman po buko, minsan monthly may nakukuha po sa buko. And katulad ng mga lansones, mangustin, rambutan, once a year lang po yan namumunga. And ang kagandahan dito, meron pa po kayong area na pwede nyo pa pong taniman ng ibang fruit bearing. Pwede nyo pong salitan ng konting kalamansi, dalandan, or kung ano pa po yung mga gusto nyong prutas na itanim. So, ayan po. Boundaryhan po yan, yung kabahayan na yan. Iba na po yan. So, pwede tayong dumiretso papunta doon. So, ito mga farmland, yung sinasabi ko sa inyo na diretso, tapos biglang lumiko doon, tapos pag ganun po ulit papunta sa road. So, ayan po yun. Pero halos, square pa rin po yung shape. Kasi po, ayan may bakod. Kasi from dyan sa may bahay po, gumanon siya. Tapos gumanito po ulit. Tapos kalsada na. So, ito, dahil po dito mga lansones na native. Pero dito sa area, madami na po mga longkong. Tapos ayan ang rambutan, oh. Matanda na yung rambutan. Laking puno eh. Then, may mga extra po na mga saging. At kung matatanaw nyo, andyan yung area ng Mount Banahaw. Ayan. Nagkakasiyahan po ang mga kalapit bahay. Kasi nga ibang pagnatin ng
So ayan, yan po ang Mount Banahaw kung nakikita nyo yan. Ayan yung road. Daming turista po ang papunta sa Taytay Falls. Madami pong mga riders. Inuulit ko mga farmland, ito po ay 6,785 square meter na clean title property. Along Barangay Road, may linya ng kuryente, may linya ng tubig, may signal ang cellphone at internet connection. Ayan po yung poste ng kuryente. Ayan. Boundaryhan ng property. At ang frontage po, estimated po 80 meters frontage. So, ayun po yung Mount Banahaw. Ayan po yung kabuuan ng property. Good for investment. Pag ang property ay malapit dito sa Taytay Falls, medyo may kataasan po ng presyo. So ngayon, ang presyo ng may-ari ng lupa is 1,300 pesos per square meter, pero negotiable. So kasama namin si owner, yung may-ari ng lupa, at pwedeng-pwede ko kayong edirekta sa may-ari ng lupa. So best po dito, ideal for camping site, staycation, Airbnb, o retirement home. Ito po kasi ay ang lamig ng klima. So tahimik pati ang kapaligiran. So paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa aming lahat. Maraming salamat sa lahat ng supporters ni Farmland TV. Sa lahat ng comment, share, at sumusuporta sa amin. And dun din sa ibang basher, thank you din po. Hindi po kasi natin may iwasan. Nagkakaroon tayo ng mga bash na yan. So, kami naman po, wala naman pong problema. Basta po naman, ginagawa lang po namin yung trabaho namin, mga ka-farmland. So, kahit lang sabihin nyo, mataas ang presyo, ganito, ganyan. Kasi, yun po yung bigay ng may-ari ng lupa. So, hindi kami makakapag-desisyon kung ano po yung gustong presyo ng may-ari. Although, sinasabi po namin sa kanila na mataas po yung presyo niyan. Hindi po kami sure kung mabebenta, pero susubukan po namin. So, doon minsan, pag matagal na naming na-upload, pero sabi ko nga po sa inyo, kada isang property may buyer na katapat po yan. Yun lang po mga farmland, lagi po tayo mag-iingat at naway gabayan po tayo ng ating poong may kapal. Maraming salamat po sa suporta ninyo.